Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Libra, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee, April 1 to 15. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading, ang dami pala nito, ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Libra, kunin mo lang sa iyo at itapon lang sa iyo ang hindi sa iyo. Magkaiba ang general reading sa personal reading, ha? Pag hindi naman nag-angkop sa iyo, ibig sabihin dito sa iyo. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, ang dami yung energy sa mundong ito. Kaya gawin nyo lang itong guide, no? Huwag kayo masyadong maapektuhan dahil napakarami yung energy sa mundong ito. Kaysa nakita ko sa iyo dito, may mga financial gain usually coming from something you did in the past. Sabihin, kung nagpursige ka talaga sa past mo by the March, maaring ito makamit mo, no? By this, And syempre, nahandito rin yung situation na may mga strong emotion, no? Maaring mga samaan ng loob, hindi pagkakaintindihan, either to your passion, to your goal, or sa love man iyan, o may mga hate kasi ako nakikita, no? Kaya you need to be patient lang din sa nakikita ko ito. Pero, after naman noon, is magkakaroon din naman ng understanding or magkakaroon na naman ng growth yung bagay na yun, either to your family or to your, sa mga karelasyon mo o sa kaibigan mo, no? Sa nakita ko dito. Meron may mga pag-getting together when it comes to your friendship sa nakita ko dito. Pero mag-ingat pa rin yung iba sa inyo kasi may mga period of illness ako na nakikita sa inyo. Mari ikaw o malapit sa iyo may mga sakit na makuha, no? O kaya may mga iba sa inyo is emotions or there's a depressions happen into your life. And syempre, a goal-oriented person. Know your target, no? Kailangan alamin mo kung ano yung tatargetin mo this time. Doon ka lang mag-focus or wag ka mag-focus sa mga situation na hindi nagiging maganda, sa mga negativity doon. And baka this time talaga is nahandito ka na sa iyong goal, no? Alam mo na kung ano ang iyong goal this time o ano yung mga gagawin mo pag-uumpisa this time. Disappointment in a friend and a lover, yung lumabas din kanina, di ba? Ibig sabihin, magkakaroon talaga ng mga, yan. Kung tira mo si Flower kasi parang naglanta siya. Ibig sabihin, disappointment ka. Kumaga, mayroong mga sitwasyon na madidismaya ka siguro. Ganyan. Good news. May mga good news ka na maririnig or hindi yung mga sitwasyon na mag-think ka lang sa mga good situation or good intention. Kumbaga, yung mga masasamang na maririnig mo, ilabas mo lang sa kabilang tenga. Ganun. Para hindi siya mas magkaroon talaga ng more on disappointment, no? Sa nakita ko dito. Iba sa inyo, may mga good news na maririnig kayo or marireceive kayo, either to a text or receiving information or something. Yan. Ingat din kayo when it comes sa tenga, no? Baka masugatan kayo sa tenga, malagyan ng tubig, medyo humina ang pandinig, ikaw o malapit sa puso mo, o kung ano man ang mangyari sa inyong tenga, no? Ingat pa rin. And what the July is a 7 hours, 7 days, 7 weeks, 7 months. Ano mga yun? April, May, June, July, August, September, October. By October, mga ganyan. O kaya this coming July, no? Sa nakita ko dito. Yan, may mga problem ito, no? O kaya in a past year, baka may mga ganun din. May mga emotions or there's a problem. Ako nakakita kasi is a wave. Siguro there's a storm happen into your life, no? Mga ganun. Sa nakita ko dito, baka eto yan. Diba? Ang nakikita ko, pero sinasabi dito na mag-focus ka lang in a positive way o a positive motion o thinking, no? Kasi marami siyang flower, diba? Wag mong ibababa rin yung pride mo when it comes dito sa pagtingin ko dito Kumaga yung be bold, tapos
sabihin mo yung gusto mong sabihin. Kumbaga, andun yung, ano tawag dito? Mag-speak out ka and ibalik mo rin yung iyong confident, no? Yung sarili mo. Ibalik mo sa dating ikaw. Ganun. Kumbaga, sinasabi rin dito na know your target, di ba? Kasi kapag alam mo yung target, halimbawa, target mo is kung nagkaroon kayo ng disappointment, target mo is magkabati kayo. Well, yun lang yung target mo. Magkabati kayo. Huwag mo na ibalik yung mga nakaraan na nangyari into your life. Sa inyong dalawa, ba't kayo nagkaroon ng disappointment? Kasi pag binalikan mo pa yun, ano mangyayari? Di gusot na naman, disappointment na naman, di ba? Kailangan, every time nagkikilos at mag-action ka, you need to know your target. Alam mo yung layunin mo. Bakit mo gagawin yun? Bakit mo actionan yun? Ganun. Positive way lang ito. And also, sinasabi to, maybe you are dealing or relationship with a woman na very confident, beautiful, or ikaw to, ganyan, sinakita ko dito. Or iba sa inyo, siguro, mas more kayo mag-focus sa sarili mo, ganyan, mas more mong, kaysa sa mga disappointment ka, magpo-focus, sa mas more magpo-focus ka lang sa sarili mo, magpapaganda ka, focus to your goal, sa lahat ng mga layunin, doon ka na magpo-focus sa target mo, than to a negative situation. Yan yung nakikita ko dito. Ay, meron pa. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. O kung sino man to, ikaw lang nakakaalam niyan, no? So, nakita ko to, baka also the good news is baka dito ka makaka-receive ng good news, no? Sa kanya, dito sa tao na to. Or may tao na something come between sa papagitna sa inyong dalawa. Uy, dito ka na sa ano. We have the 4. 2. Panalo yung number mo. 1, 2, 4, 5. O baka lucky number mo yan, no? Yung iba dito, there's a luck. The luck is in your side. Kumbaga, maaring may mga tumama sa gamble or any situation na pagdadaanan mo this time sa nakita ko dito. Yung iba sa inyo, meron na kayo mga umpisahan o may mga paninindigan na kayo this time sa nakita ko dito. Magkakaroon na ngayon ng a peaceful situation happen. Magkakaroon na ng mga growth, no? Sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Kasi kung titignan mo siya, no? Ibig sabihin, may mga magtatapos na hindi naging maganda in the past sa buhay mo. This time, and now you're starting na magkaroon na ng, dito? Action this time, sa nakita ko dito. Kasi you're thinking to a future na rin dito. Ibig sabihin may pagtatapos. You're thinking to grow for something into your life, maybe sa relasyon mo, sa family mo, o sa pera mo, sa nakikita ko dito, or sa kakaroon mo stability, no? Kung saan man yung sitwasyon mo na meron ka ngayon. Andito rin yung situation na maaaring makaka-receive ka na information and communication from someone na maaari ito is magagaling sa iyong pamilya, no? Sa nakita ko ito. Or iba is kasamahan sa trabaho. Workers ganyan. And nakikita ko rin, when it comes sa lahat magkakaroon ka ng growth sa family, in relationship, and to your money. And also, so it comes sa inyo is more on growth into your spiritual. Yan. Magkakaroon na kayo ng awakening, enlightenment, ganyan, sa mga actions and gagawin mo this time, sa umpisahan mo this time, no? Sa nakikita ko dito. And also, may nakikita rin ako dito na may mga opportunity coming, o may mga gagawa ng opportunity, may mga small happiness. The luck is in your side, sa nakikita ko dito. Mag-focus ka lang doon. May mga good karma, ako nakikita na darating sa'yo. Kung saan man yung good karma yan, good congrats, yan. May mga good karma happen. Pagbabalik na iyong sigla or vitality, sa nakikita ko dito, magkakaroon, when it comes to a health, kung nagkakaroon ng mga health issues sa sarili mo or into your house or a family, sa nakita ko to is mag-growth na siya, mag-heal, ang mga dapat mag-heal, no, sa nakikita ko dito. And then also, teka lang, nangangati mata ko. Ngayon, diba? May mga achievement, ako na nakikita na marireceive mo, no? May mga achievement, abundance, iba dito is growth or there's a positivity happen into your life. Merong pagtulong, ako nakikita, maaring meron ka na uumpisahan na tulungan o may tutulungan ka o may tao na tutulungan ka. Tutulungan mo or tutulungan ka. Vice versa tayo. And then may mga higit pa, merong mga higit pa sa inaasahan mo or unexpected happen na darating sa buhay mo this time sa nakikita ko dito. Baka manalo kayo sa sa gamble kasi may winning ako nakikita dito.
Tingnan natin ang energy mo. Meron tayong Gemini, Taurus, Cancer, and Taurus. Know your concern ha. Yung main concern mo, dun ka lang ako ano yung mga purpose in life ha. Dun ka lang mag-focus sa'yo. No? Kasi nagiging maganda na yung card mo. Energy ni Libra. Ano yun? Okay. Okay, when it comes to your energy, no? When it comes to your energy, nahandito ka na sa iyong sarili, no? You are focusing more to balance yung mga connection mo this time into your family, sa anak mo, sa sarili mo. Yan, sa nakita ko dito, or into your relationship, no? Sa nakita ko dito. Yung energy mo is pagkakaroon ng calm situation, pagkakaisa, kapayapaan, or it's more on patient. Ang nakikita ko ito, pagbabalanse, no, sa nakikita ko rin dito. And also, pagtutulungan or may tutulungan ka sa nakikita ko dito. And then also, andito rin yung energy mo ngayon is you are more on focusing sa pagkakaroon mo ng self-love, no? Yun, andito ka na kasi sa sitwasyon, siguro hindi na yung magpapaganda ka na, mag-aayos ka na, magpapabango ka, ganyan. Nandun ka na sa sitwasyon mo na ganun. Handito na yung pagbabalik ng iyong confidence kasi dito, no, sa nakita ko dito. Handun yung pagiging iyong fiery passion, babae ka man o lalaki, sa nakikita ko dito. And also, handun yung pagbabalik ng iyong sigla this time, sa nakita ko dito. Handun din yung situation na there is a person here na nakikita ko dito na super attractive siya sa'yo, sa nakikita ko dito. And gusto niya ng getting together, open communication, gusto niya ng union, or want a commitment itong tao na to at gusto niya ng connection sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Nagkakaroon siya ng attraction with comes sa'yo sa nakita ko dito. Yun. And maaring isa yon sa or maaring ikaw ito ha, or maaring isa yon sa nakikita ko na nagja-jungling siya, no? At nagkakaroon siya ng controlling sa kanyang nararamdaman this time sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo, siguro may mga parating na celebration, ganyan. Maaaring may mga getting together when it comes to your close relationship, kaibigan mo man yan, family unity or reunion, iba kasamahan sa trabaho siguro. And then yun din situation na may mga surprise parties or event ako nakikita. And then also, when it comes dito rin kasi, I don't know kung may pupuntahan ka na isang wedding o mga birthday man yan o any celebration o baka chill-chill lang, no? Iba dito is may coming home. Hindi ko alam kung uuwi ka ng Pilipinas o may galing ibang bansa, galing ibang probinsya. Yun ang nakikita ko. So, yung may nakikita ko dito, when it comes dito is magkakaroon ng mga stability relationship or stability situation into your life dito sa nakita ko dito. No? I-keep moving mo lang o i-keep balancing mo lang yung lahat ng mayroon ka sa ngayon kasi magiging maganda daw yung outcome mo nun. Kasi titingnan mo siya, di ba maganda siya. Teka nga, anak, sandali, may pupo dyan. Alis dyan. Pupalo. Bakit ako tilo? Tingnan natin ang parating kay Libra. Ikat ko nga ito. Anong parating sa'yo? Dito sa part na to, baka may tao mag-apology sa'yo. May nakita ko mag-apology. 5 of Wands. Okay, ang parating sa iyo. Okay, ang parating sa'yo. Tabi ko nga muna to. Okay, thank you. Okay. Ang parating sa'yo sa nakita ko dito ay may tao na dati mo na siyang kakilala. Maaring kasamahan mo siya sa trabaho or maari din siya is a family related sa iba sa inyo. Sa iba naman, maaring kasamahan sa trabaho or may iba kapatid. Ito, nakikita ko dito, no? May tao dito
na dati is nagkaroon kayo ng hindi magandang relationship. Ibig sabihin, maaaring nag-away kayo, hindi kayo nagkakasundo, or maaaring nagkaroon ng mga tension sa inyong dalawa. No, may mga maaaring itong tao na to is nagtaas siya ng ego, or maaaring iba dito karelasyon nyo to, no? O maaaring itong tao na to napaka very defensive niya. In this time, ang nakikita ko dito, magkakaroon na ng pagbabate, no? Magkakaroon na ng kaunting development dito sa nakikita ko dito kasi may pagbabate akong nakikita. And then, andun na yung maaring isa sa inyo is magkakaroon ng patient feelings. Kaya magkakaroon siya ng pagkakasundo. Kasi andito rin si Ten sa nakita ko. Ibig sabihin, may mga sitwasyon sa buhay mo na nagkaroon ng paghihirap o pain o struggle or problem into your life na maaring ito is magkaroon na ng completion or matapos na siya, no? Sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko. Magkakaroon ng forgiveness or pagpapatawaran sa nakikita ko dito, no? And then, ang nakikita ko rin dito sa sitwasyon na to is, may taong din ako nakikita na lalapit sa'yo sa nakikita ko dito. Kasi itong tao na to, maaaring meron siyang pinagdadaanan, no? Maaaring a part of family or kasamahan mo sa trabaho sa nakikita ko dito, or maaaring iba dito is karelasyon na meron siyang pinagdadaanan dito this time, na maaaring itong tao na to is manghingi siya ng tulong sa'yo. In what way, hindi ko alam, baka sa pera o baka tutulungan mo siya, no? May taong ko-connect daw sa'yo dito. Yun. Either tutulungan mo siya or hihingi siya ng tulong sa'yo, or ikaw ang ko-connect sa kanya para tulungan mo siya. Yun na nakita ko. Merong taong ko-connect daw sa'yo dito. Parang meron siya pinagdadaanan. Isang situation sa buhay niya. May tao dito na na maaring niloko kanya in the past o binitray kanya, no? Sa nakita ko dito na maaring itong tao na to ay makapagbati siya sa'yo. Yun ang nakikita ko. It's more on development itong nakikita ko sa'yo. Ano dapat iwasan ni Libra? May dapat ba siyang iwasan? 1 to 15? Show me. Wow, panalo. Puro Okay, iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na ma-imbalance ka, no? Sa lahat. Halimbawa, ma-imbalance ka sa mga gusto mong gawin na actions, o ma-imbalance ka sa pera, sa emotions, o sa, ma-impatient ka, o yung mga ma-imbalance ka sa mga decision making mo. Yung hindi ka mawalan ka ng clarity sa mga bagay, o hindi ka makapag-desisyon doon sa bagay na yon. And iwasan mo din yung hindi mo muna pag-isipan yung mga plano mo this time, yung mga sasabihin mo, o kaya yung mapanghinaan ka ng loob, ng lakas ng loob, yung pagdudahan mo yung kakayahan mo, yung lack of confidence ka, yung mawalan ka ng tiwala at tibay ng loob, pagiging weak, yun, iwasan mo yun, no? Sa nakita ko. Tsaka iwasan mo din yung sasabihin mo sa sarili mo na yung minsan nakakaramdam tayo ng parang hindi pa sapat. Ganun, yung bakit ganun, ginawa ko naman lahat, bakit parang hindi naging sapat. Yun, iwasan mo yun. Yung magkaroon ka ng ganun. Parang pagkakaroon ng self-pity, parang ganun sa nakita ko dito. If ever na meron sa inyo, no? Yun ang mga iiwasan mo. Try to make it balance yung lahat. And syempre, iwasan mo yung hindi ka magbigay ng effort and hard work sa mga bagay o sitwasyon mo this time, sa nakikita ko. Try mong i-develop yung mga bagay-bagay sa sitwasyon mo, lalo na pagdating din sa pera, no? Sa nakita ko, you need to take it balance din when it comes sa pera, tsaka medyo pagtimpian mo yung mga bagay na hindi ka gaanong gumastos dito, no? Sa iba sa inyo, no? And this is the time na rin na magkaroon ka ng new horizon sa buhay mo, itama yung mga mali, and positive motion when it comes to your money or
any situation na meron ka sa ngayon. This is a time na rin na mag-focus and take it action ka to make it real din yung mga bagay na gusto mong mangyari. Basta lahat ng gagawin mo is kailangan may layunin. Mag-save ka daw ng money, ang sinasabi dito. Yun ang sabi. Yung iba sa inyo, siguro hindi yung pananakit ng likod or may taong mananakit yung likod nyo sa nakikita ko dito. And also, ang nakikita ko rin siguro someone's abandoned. I don't know, hindi ko lang alam kung inabandonohan mo siya o inabandonohan ka niya or may tao na namatay. Yun, na malapit sa'yo. Tingnan natin ang love ni Libra. This 1 to 15. Kamusta ang love? Love is sa lahat. Sarili, anak, magulang. Love. Okay, when it comes to a love. Bakit po? Ano ibig sabihin? Okay. When it comes to a love, ibig sabihin, may tao dito na gusto niya kung nagkaaway kayo ng tao na to, baka magkabati kayo. Kasi baka humingi ito sa'yo ng forgiveness, no? Sa nakita ko dito. And want to try to build again yung relationship mo, no? Ninyong dalawa sa nakikita ko dito. Gusto niya gusto niya bumalik sa'yo sa nakikita ko dito at gusto niya uli ng new beginning into your life. Kumbaga, i-reveal yung mga nasirang sitwasyon. Ang hindi ko lang maintindihan, kasi dalawa yung devil na lumalabas. Ayan o. Dalawa siya. Sabihin, ang nakita ko dito, itong tao na to, medyo sarili niya lang din ang iniisip niya nito, no? Kasi, kung titingnan ko sa kanya, itong tao na to, medyo may pagkababaero siya, lalakero siya, sa nakita ko dito, babalik siya sa'yo. I don't know, it's not because of love. Hindi siya love. It's more on kasakiman. Itong tao na to, no, sa nakita ko dito. Kasi money yung lumalabas sa kanya dito. And then also, minamatyagan ka niya yung mga nilalagay mo sa kung you have a Facebook, Reels, TikTok, ano man meron ka social media, nakaman siya sa'yo, no, sa nakita ko dito. At ang nakita ko sa kanya, ayaw niyang maging masaya ka. Kaya ang nakita ko, babalik siya para hindi ka magkaroon sa ibang connection. Siguro yun ang nakikita ko dito. And then also, want a new beginning niya sa'yo dito sa nakita ko dito kasi gusto niya ubuuin. Ang tao na to, medyo may pagka-hot temper, ang nakita ko dito sa kanya. Ang dating nito kasi sa pagbabalik niya is magiging challenger siya sa'yo. Alam mo yun? Magcha-challenge siya sa'yo. Kumbaga, magcha-challenge siya sa'yo kung oo ka ba uli or hindi, mga ganun. Tandaan mo, dalawa yung devil na dumating sa'yo. Ganun na nakikita ko sa kanya. No? So, iba naman sa inyo, kung kayo is hindi naman kayo nagkahiwalay nitong tao na to, kung kayo pa rin naman, kasi two devil din pa rin naman ito sa nakikita ko dito, magkakaroon kayo ng pagbabati nitong tao na to, no? Kasi magkakaroon kayo, kumbaga magtatapos yung iyong hidwaan o hindi pagkakaintindihan nitong tao na to kasi magkakaroon na ng understanding. Yung isa sa inyo is magiging very understanding dito sa relationship na to, sa nakikita ko dito. Siya yung mag-value ng relationship, pero handoon talaga yung pagkakaroon sa isa ng pagiging sakim or yung sarili niya lang din yung iniisip niya sa nakita ko dito. Ganon. Yung isa sa inyo kasi, nakikipagsapalaran. Alam mo yun. Isa sa inyo is may pagka-immature or childish, ganyan sa nakita ko dito. Yun. Kasi away-away lang. Away-away palagi. Tingnan natin ang kaperahan mo, Libra. Kamusta ang money ni Libra? This 1 to 15. May improvement na ba tayo dyan? Universe. Nine of Cups.
Ano po to? Okay, when it comes to your money, sa nakikita ko dito, yan, di maganda. Okay. Okay. Sa nakita ko, when it comes to your money, yung money mo kasi, alam mo yung patapon. Patapon siya. Nagiging very slow, ang nakikita ko dito. Siguro, when it comes to success, medyo magiging mabagal yung dating ng pera mo, no? Sa nakikita ko dito, and you need to learn from the past. Pag-isipan mo munang maigi, kung ano yung mga gagas, kung anong destination mo, bago mo, ano yun? Bago mo siya, tahakin, pag-isipan mo muna maigi paano mo gagastos yung pera mo. Ano ba yun? Napubulol ako. Nahihirapan ako mag-explain. Kasi yung pera mo, it's more on disappointment. Ganyan, sa nakita ko dito, nagiging slow ang dating. Siguro may mga sitwasyon na nagkakaroon ng out of control sa paggastos ng pera. Sa nakita ko siguro may mga bad timing na meron ka, tapos biglang may pagkakagastosan sa nakikita ko dito, no? And kailangan mo daw ngayon na mag-transform dito sa sitwasyon na to, sa nakikita ko dito. Kasi, ang nangyayari sa iyo, iba sa inyo, maaari may problema kayo sa pera, sa nakita ko dito. No? Pero, ang sinasabi dito, if you change yung mga decision in life mo, sa nakita ko dito, kasi handito si 10 of coins sa nakikita ko dito, at magkaroon ka ng action, no, dito, at mag-move forward ka, magiging okay naman siya sa nakikita ko dito. Siguro lang, because of the family, or may mga pinagkakagastosan ka, o may mga tinutulungan ka, kaya rin siguro, hindi ko nakikita yung growth mo, no. Kailangan mo kasi magkaroon ng decision dito, sa pagkakaroon ng organizing mo, so it comes to your money, kasi, it's more on stagnant ito. Ang bagal kasi ng pagpasok ng pera sa nakikita ko dito. No? Yung iba sa inyo, andito kayo sa sitwasyon nyo na binabago nyo naman yung perspective nyo sa nakikita ko ito. Ibig sabihin, inaalam mo muna yung pagkakagastosan bago mo siya ibigay o itulong or bilhin kung ano mang meron ka dito, pero may problema pa rin kayo sa pera no, sa nakikita ko dito kung may ilelet ko ka at mag-change ka to ng decision, magiging okay to. Magiging okay naman siya. Kasi lumabas. Kaso, lumabas si 10 of Pentacles. Iba dito jungle. Lumabas si 10 of Pentacles. Pero tinabihan kasi siya ni 8. Kung titignan mo, di ba? Tinabihan siya ni 8. Ang ano dito is, sinasabi dito kasi is, kailangan, you have always na meron kang clear purpose when it comes sa paggastos ng pera. No, kailangan ngayon kasi is magkaroon ka ng level up sa iyong mga decision making when it comes to your money. No, tandaan mo, you are the authority. Then kasi, when it comes to your money, ikaw magmamanage ng money mo dito. Ngayon, medyo slow. Medyo ingatan mo lang din yung money mo dito, no, sa nakita ko dito. Pag-isipan mo maigi, kasi minsan may mga biglaang nagaganap o nangyayari when it comes to your money. Diba? Mag-ingat ka rin sa money, kasi ang nakikita ko sa'yo dito, may nangloloko sa'yo. May nangloko o may nangloloko sa'yo when it comes to a money. May taong mangloloko. Parang dinadaya ka niya sa money mo. Baka may pinagbibigyan ka o may sinusuportahan ka, tapos hindi naman pala yung totoo. Diba? Tingnan natin. Opportunity. Anong opportunity yung parating kay Libra? About Sun. Okay, meron ang opportunity sa'yo, meron ka daw mga didesisyonan at pag-iisipan ng isang sitwasyon sa buhay mo, no? Sa iba sa inyo. Kumbaga, nahandito yung pagpapasya ng mga bagong plano o mga bagong
pagbabago into your life sa nakita ko. Merong isang opportunity or there's an idea ako na nakikita sa'yo na gusto mong gawin dito o gusto mong desisyonan sa nakikita ko dito. Kasi may uumpisahan ka na. Oh. Kaso, ang nakikita ko dito, medyo malilito ka pa ata dito sa sitwasyon na to. Kaya ang sinasabi dito ay kailangan mong pag-isipan muna itong situation na to. Iba dito kasi lumalabas siya lovers, oh. Ganyan. Yung iba dito merong taong parating na lovers sa nakita ko dito. May bagong connection of a lovers kasi there's an offering ako nakikita dito. Mari may mga kausap, siguro may kausap ka by the internet, no? Kasi may nakita kong kausap mo sa internet dito eh. Kasi di sa distance. Mari may kausap ka by the internet. Ang nakikita ko dito. Oo, kasi ang nakikita ko sa kanya, pag kinakausap mo siya, okay siya sa'yo. Nagiging okay yung pag-uusap nyo. Parang relax ka nga pag nakipag-usap ka dito sa tao na to, no? Nararamdaman mo na parang they care sa'yo. Nararamdaman mo yung love, yung passion sa nakikita ko dito sa inyong dalawa. Kasi ang galing din itong taong magsalita, nitong tao na to. Magaling siya makipag-cooperate sa'yo sa nakikita ko dito, no? Pero andun yung part na medyo siguro nagkakaroon ka ng doubt sa kanya dito. Pero mag-ingat ka pa rin. You need to trust more to your intuition, no? Kasi sinasabi rin dito itong tao na to na maaring ito is isa rin na maaaring maloko ka niya, no? Pero hindi ko naman sinasabi na lahat kayo nito. Pero you need to use your head when making a decision, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, gamitin mo yung utak mo. Natadaan mo, you are worthy, no? Sinasabi rin dito na huwag mo nang ulitin yung nakaraan dito sa sitwasyon na to. Yun. And then also, opportunity sa'yo ay, ang nakikita ko dito, may makikipag-usap sa'yo, bata. Or, bata. Either bata siya or kaedaran mo. Yun na nakikita ko dito. May kakausap daw sa'yo. Siguro by text, internet, parang ganun. A person who is in a distance. Yun na nakikita ko. Iba naman sa inyo, siguro you are thinking for a traveling, no? Yan, siguro by the 3 months, maaring June, or 3 weeks, 3 months, or July man yan sa nakita ko dito. May travel ako nakikita. Tingnan natin ang advice. Universe, isa lang i-advise mo sa akin. Huwag masyadong marami. Ay, tamad ko no? Hindi tumatagal kasi yung Ang tagal ko talaga magbasa. And the advice. Oh my God, lali. Hindi maganda ang advice. Hindi ko maganda yung lumabas Okay. Okay, when it comes sa as in, sabihin ko muna una ang nakita ko dito, no, nagkaroon ng hindi magandang pag-uusap, no? Ibig sabihin, there's nagkaroon ng unexpected change happen, lalo na when it comes to a relationship, sa trabaho mo, sa pamilya mo, o sa kaperahan, no? Nagkaroon ng mga conflict, separation, nagkaroon ng mga financial dispute o problema sa pera, or maaring may tao dito na naghigpit, ganyan, o may tao na hindi niya pinanindigan yung mga promises niya sa'yo sa nakita ko dito. And then also, nahandoon yung may mga tao na nagkaroon ng pagpapabaya, no, dito sa nakita ko dito. Yun na nakita ko. Kumbaga may taong naging very sakim, lalo na pagdating sa kaperahan or into a material dito, no. Kumbaga hindi yung mga pagsisinungaling. And the advice, ito na yung advice sa'yo. Yun, ang sabi dito, pag-isipan mo daw maigi yung mga didesisyonan mo this time, no, sa nakita ko dito, and be a leader. Kumbaga,
Kasi ikaw si king, no? Ikaw na yung si king, and this is the time na rin na kailangan mo na alisin yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo na hindi na nakakatulong sa'yo. Mag-focus ka sa sarili mo, no? Sa nakikita ko dito, ano to? Okay. Mag-focus ka ngayon sa sarili mo, sa nakita ko dito. Ikat mo yung mga dapat ikat. Valuehin mo yung mga tao na binavalue ka, at syempre value yourself, love yourself more sa nakikita ko rin dito, no? And kailangan mo ngayon is to take it action. Kailangan mo ngayon is start a new journey into your life. I-pursue mo yung mga project o yung mga idea na gusto mong i-pursue this time sa nakita ko. Basta wag mo kakalimutan na mahalin mo muna umpisa yung sarili mo dito sa nakikita ko dito, no? Yun. And kalimutan mo na rin, make a new horizon, make a new beginning. Kalimutan mo yung mga nangyari in the past sa nakita ko dito, no? Yun. Kumbaga, you need to escape sa mga situation na it's not working to you anymore na rin, and getting away with something into your life dito para mas ma-achieve mo yung happiness, true happiness into your life dito. Eh, syempre, sinasabi, you need to be devoted. Maging devoted ka doon sa mga tao na pinapahalagaan ka, minamahal ka. Also sa sarili mo sa mga decision mo this time sa nakita ko dito. You need to end. May mga sitwasyon na kailangan mo na i-end, may mga sitwasyon na kailangan mo i-change. Kailangan magkaroon ka ng mental clarity this time. Sa mga action mo this time. And also forgiveness, no? Forgiveness to yourself, forgiveness din sa ibang tao, para makapag-start ka na totally into your life. Yan. Magbigay ka daw ng time din sa sarili mo. Kailangan mo ngayos mag-recharge, mental peace, take a breath, rest, mag-quick time, o take time space sa sarili mo, no? Para mas bumalik ka sa dating ikaw. Ganun ang nakita ko dito. Eh, syempre, be truth, maging totoo ka rin sa sarili mo, syempre, yun ang pinaka-the best kasi sa lahat. Arigato namaste, God bless.